About the angels singing and the old redemption story. And some sweet day I'll sing up there the song of victory. Oh, victory in Jesus, my Savior forever. He sought me and bought me with His redeeming blood. He loved me, I know Him, and all my love is to Him. He plunged me to victory. Once more, to victory. Beneath the cleansing flood. Amen. Another song, page 98. Now I belong to Jesus. Page 98. Now I belong to Jesus. First and now ready, sing. Jesus, my Lord, will love me forever. From Him no power of evil can sever. He gave His life to ransom my soul. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Once I was lost in sin's degradation. Jesus came down to bring me salvation, lifted me up from sorrow and shame. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Last stanza. Joy floods my soul, for Jesus has saved me, freed me from sin that long had enslaved me. His precious blood He gave to redeem. Now I belong to Him. Now I belong to Jesus. Jesus belongs to me. Not for the years of time alone, but for eternity. Amen. Palugbong ko. Magiging salamat. Okay, this time, wala lang kita na isang icebreaker, no, or fellowship. It's just because ng electrical interruption, no, until lang 4. So, this time, recognize lang kita sa mga first-time visitor natin. Kung may ara? May ara first-time visitor? Okay. So, okay pa, ano ka alam mo? Darwin, no? Darwin de la Cruz. Okay, palakpakan natin. Bisita sa group 4, si Darwin de la Cruz. Okay, some more? Some more first-time visitor. Okay na? Okay, kung wala naman, tindog taliwat. Makanta kita sa aton nga welcome song. No, kag si pastor na lang ako bahala sa mga further announcement natin. Okay, welcome to HWBBC. Ready, sing. Welcome to HWBBC. It's the church where you belong. Welcome to HWBBC, where every heart will sing a song. Our message is from God's Word and Christ the living Word. HWBBC welcomes you today. Okay, sing, smile and shake it. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Hallelujah. There's a welcome here. There's a welcome here. There's a Christian welcome here. Ligaya ng buhay kung kilala mo si Kristo. Ligaya ng buhay kung siya'y manunubos mo. Amen!
kung siya ay kakamtan. Ang maging kay Kristo ay tunay na ligaya ng buhay. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here, hallelujah. There's a welcome here, there's a welcome here, there's a Christian welcome here. Okay, pabiling sa pagtindog, makanta ta sa kambahanan, then mamatita sa choir. Okay, page 201, Onward Christian Soldiers. Page 201, Onward Christian Soldiers. Okay, first and now ready, sing. Onward Christian soldiers, marching as to war, with the cross of Jesus going on before. Christ the royal master lives against the fool, forward into battle, see his banners go. Onward Baptist soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Last stanza. Onward then, ye people, join our happy throng. Blend with ours your voices in the triumph song. Glory loud and honor unto Christ the King. This through countless ages, men and angels sing. Onward Baptist soldiers, marching as you are, with the cross of Jesus going on before. Palugpong ko, mamatay sa choir.
Sound check. Sometimes when life seems gentle and blessings flood my way, I turn my gaze away from you and soon forget to pray. But when the sky grows darker and courage turns to fear, my anxious voice cries upward with words you long to hear. Lord, I need you when the sea of life is calm. Oh Lord, I need you when the wind is blowing strong. Whether trials come or cease, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, help me to remember I'm weak, but you are strong. I cannot sing apart from you, for Lord, you are my song. Although I'm prone to wander and boast in all I do, Lord, keep my eyes turned upward, so I depend on you. Lord, I need you when the sea of life is calm. Oh Lord, I need you when the wind is blowing strong. Whether trials come or cease, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. When the wind is blowing strong, whether trials come or cease, keep me always on my knees. Lord, I need you. Lord, I need you. Lord, I need you. Amen. Alright, so salamat no tungambanon. And this time magkuha tanay sa aton nga offering para sa aton nga mga alaga. Para sa aton mga full-time workers. Do kaluya sa inyo, ha? Basta hata gani, daw kakuha ang inyo kusog, ha? Basta hata gani, dapat madasig ta. Amen? Kay oportunidad ni para i-bless kita sa Ginoo. No? So, let us pray. Dear Lord, we thank you sa imo kayo sa amon kabuhi. We are what we are because of your grace. What we have, what we are, who we are. Ginoong Diyos, it is because of you. And I am praying that you will continue to help us to have the right mind para Ginoo nga maintindihan namon o Dios ang imo kagustuhan sa amon kabuhi. Thank you that we have the privilege to be of help, to show our support, our appreciation sa mga nag-surrender sa ila kabuhi sa full time, and may this love offering, O Lord God, intended para sa ila
will be an encouragement para sa ila to continue doing their best because there are people nga naga-appreciate sa ila ginahimo. But the point is, i-appreciate man kami kag sa hindi, we need to be true to our calling. I am praying, O God, that you will bless in return your people ang ginagamit nimo para, O Dios, nga buligan ang imo buluhaton. Daya ko namon pasalamatan ka in Jesus' name. Amen. God bless us as we give to the Lord. I'm giving. I'm giving because I love Him. Giving, gladly giving day by day. Giving, gladly day by day. I'm giving. Gladly giving day by day, giving, gladly day by day. Hatag na malipayon. Hatag nga may gugma. Hatag nga may gugma. I'm giving because I love Jesus. I'm giving because I love Him. All right, so thank you for giving to the Lord. All right, so this time hindi na ta magdugay kadto na ta sa pinaka-highlight no sa atong pagtililipon. And kinanglanon before 4 makatapos kita kay base abtan kita sang brownout. Okay? So Genesis chapter 41 once again, Genesis chapter 41. Permi ko ginahambal sa inyo, no, ining istoryang ato nga ginatunan is one of my favorite passage sa balaan niyang kasulatan. One of my favorite character. No? Kung pamatanon ikaw, isa ni ka dako nga modelo sa imo. Nga klase sang Bible character, si Joseph. Okay? So, damo abi sa aton mga Samson. No pa disgrasya. No? Oh, dapat Joseph. Amen? Mga Samson, tulokon mo, siling mo, labutaw, ya daw manindugan, gid gali kay sitsitan lang ni Delilah, tumba. Oh. So, nami ang mga Joseph. Amen? Jutay how? All right. Verse number 53, i-shorten na lang ni. 53 down to verse number 57. Ready, go. And the 7 years of plenteousness that was in the land of Egypt were ended, and the 7 years of dearth began to come, according as Joseph had said. And the dearth was in all lands, but in all the land of Egypt there was bread. And when all the land of Egypt was famished, the people cried to Pharaoh for bread. And Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph, what he saith to you, do. And the famine was over all the face of the earth, and Joseph opened all the storehouses and sold unto the Egyptians. And the famine waxed sore in the land of Egypt. And all countries came into Egypt to Joseph for to buy corn, because that the famine was so sore in all lands. Loving Lord, Heavenly Father, we thank you so much ning hapon for the privilege of continuing sa pagtuon sa iyong mga pulong. I know, Ginoo, there are valuable nuggets of truth that we will be learning sa sini Ginoo amay passage
I am praying that you will continue to help me to introduce sa mga kauturan sang insights nga imo ginuamay nga impress sa imong kubos nga lagad. And I am praying, O God, that I could present it the simplest way, the clearest way, Ginoong Dios, and that it would be a great blessing sa tagsa. Sa liwat, batuna Lord, tanan pagdayop, salamat, balik namon sa imo in Jesus' name. Amen, 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 amen. Okay, palihog, balik na sa pagpungko. So, as a quick review, kabalo kita mga kauturan, no, nga ang main character nga ginatun-an naton diri was no other than Joseph. Amen? Kag ang krisis nga iya ginatubang, nag-agi siya sang family crisis, nga aman niya family crisis, because ang iyang mga kauturan naging jealous sa iya, kag attempt siya nga patyon. Salamat na lang sa kay Reuben nga napungga na yung mga utod. So instead nga, patyon siya, ginhulog na lang siya sa bubon nga, wala sang tubig, kag sang wala si Reuben mga kauturan, ginbaligya nila si Joseph sa mga negosyante nga mga Ismailites. And si Joseph mga kauturan, nag-agi man sang krisis being in a foreign land. Alright? Hindi mapos ang pagiging ara, no, sa iba niya pungsod, especially nga slave or ulipon, no, ang iyang status. Namitani kon ambasador siya to. Pero ambassador in a slave servant, no, alright? Ginbaligya siya sa kay Potiphar, and ginbless ang panimalay ni Potiphar bangod kay Joseph. Pero again, no, ginatake hindi diri si Joseph iya ang asawa ni Potiphar bangod sang iya nga feeling crisis, sang iya nga emotion, no, nahulog siya, na-fall siya sa kay Joseph. Na-fall. Nga hindi dapat siya ma-fall. Kay may bana siya. So, nevertheless, amo na natabo. So, bangod nga nang hindi si Joseph, nalagyo si Joseph, nanindugan si Joseph, no, sa prinsipyo sa Ginoo. So, naigo ang iyang pride. Alright? Naakig siya, kag ginhimuan niya istorya. Si Joseph, nakaangko naman si Joseph sang injustice. Napriso siya, pero bisan sa prisuhan, ang blessing sa Ginoo ara sa kay Joseph, gaupod, no? And didto mga kauturan, gingamit naman si Joseph para i-interpret ang damgo sang duha ka priso, ang butler kag ang baker. Alright, natuman, ginutdan ulo ang baker, kag ang butler gin-restore sa iya trabaho. Ang butler amo na ang nagatimpla sang ilimnon sang hari. Okay? Ang baker, of course, amo nang manughimo sang iya tinapay. Oh, baker mo, no? Now, nagpromesa, sige, no, makagwa ako, isugid tagid sari. Sila ni Joseph, hindi ko pagkalimti, no? Kay para makagwa ko diri kay wala ko sang sala. Alright? Pero naging biktima naman si Joseph sang forgotten promises. Na nalipatan nga mga promesa. Alright? Sa kitab Lakisa sa Ginoo, no, damo kita promises sa Diyos, maamo naging ko ni Lord, maamo naging ko ni Lord, maamo naging ko ni Lord. Kung may krisis. Problema sa aton, pagkatapos ang krisis, lipatan ta kung ano ang ginsaad naton sa Dios. Okay? Tubuan ka uyapos, nga daw hindi ka kalakat, Lord, ayuha lang ni Lord, kay matutom na ko, simba. Oh, anay isang nag-ayo ka na, mo mangyapon. Oh, kita nyo? Forgotten promises. See? Pero God is good. And mga kauturan, ang paraon na gid ang nagdamgo, no? Kag wala sa maka-interpret sa niya damgo. Now, umusili ko kayo na nga, madumduman talang kisa kung anong ginsaad ta kung may another nga problema.
Another nga problema naman, ngakig ang paraon, wise ang may maka-interpret, niya, hala! Pag siling ko ni kainan, duha ka bilog ang nakibot mo. Yo, hala! May nakibot da, may nakibot man diyo. So, sila yan, dumduman ko na. May tao gali sa napriso kami, mahal nga paraon. Kaya ang butler close na siya, isa gani ka timpla sang ilimnon sang hari. Personal assistant, di siya sang ano? Sang hari, sang paraon. So close gid siya. Alang-alang man nga gatagay ka, wagi ka mo hambal-hambal sa ambalanay sang hari. You see? Now, kita naton mga kauturan nga ginpakilala niya, ginambal niya, siling niya, may tao gali nga naka-interpretar sa ngamon namgo natuman. Ngalan niya si Joseph. Siling niyang paraon ipatawag. Yung patawag, mga kauturan, kaginsugid sang paraon ang yadamgo. And in short, gin-interpret ni Joseph ang damgo sang hari. Nga may 7 ka baka nga tambok, pertik tambok. May nagwa nga 7 baka nga perti naman kaniwang. Kinaon niyang 7 ka tambok ang mga baka, halog pa. Halog pa. Tapos, natulugan liwat ang paraon, nagdamgo sa liwat, 7 ka mga, nagmi kag dalagko nga mga mais. Okay? Then, may nagwa man niya niwang-niwang mga bunga sang mais, kaging kaon ang mga dalagko nga bunga sang mais. Siling ni Joseph, siling niya, may 7 ka bugana nga tuig, nga magakari, perti ka bugana, pero tapos may magasunod nga perti naman nga gutom. Alright? Nga kung hindi maplastar maayo, kulangon pa ang mga produkto sa kabuganaan, sa 7 ka tuig nga kabuganaan. Now, nagsuggest siya sila nga, mga paraon, pili ka sang tao nga maalam, nga mag-manage sang mga produkto, nga magtipon sini sa sulod sang 7 ka tuig para preparahan ang masunod nga 7 ka tuig nga tigulutom. And what we have learned, siling sang hari may maalam pabalakay sa imo, ikaw na ina nga tao. He was the answer of his suggestion. Why yan naging-suggest para siya ang pilion? Honestly, iyan niya gin-suggest. Nga sino siya nga pilion sang hari kay priso siya. Prisoner siya. But because mga kauturan, amo ni bala ang mga surprises ang Dios sa kabuhi ta. Amen. Muli mga sorpresa sang Dios sa kabuhi naton. So siya ang intugyanan sa Ginoo kon sa aton pa subong, kon parliamentary prime minister siya, second in command siya, kon sa aton nga set up sang panggobyerno, vice president siya. Sang Egypt, sila niya sa trono lang labaw sa iya si Paraon. You see? Kay even ang kunop ni Paraon, ang singsing ni Paraon, kag ang kabayo ni Paraon, ginhatag sa iya. What a promotion. You see? Now, pero ang point naton mga kauturan dire is that siling ko kaina maatubang gid kita sang krisis sa kabuhi. Iwali ko ni kay ti ang kalibutan subong liwat ga atuban naman global crisis. Bangon mga kauturan sang gira. Nga nagpamahal sang oil products. Nga nag-afekto sang tanan. You see? Wa iya sang Amerika, hindi sila maafektuhan. Kay may oil sila ya. Pero mostly iya sang mga dependent nga mga pungsod, mga kauturan sa mga oil producing countries, apektado gid. Can you imagine sobra na sa doble ang bili sang kurudo? Di ba? Matugong ka sang una 1,000,
subong 3,000 na. You see that? Pa Iloilo kasang una 1,000, subong at least 2,500 na. Oh, kita nyo? Pero sa bagay, no, ang wala sa lakyan, way problema eh. No? Ang problemahan lang sa way sa lakyan, ang madasig nga pagsaka sang mga balaklon. Kay ang bugas ga saka kada simana. No? 3 ka simana, pasunod, bakal ko, no? Nagligad, 2,500, sunod, nag-2,600, kapo, nagbakal ko, 2,700 na. Oh. Dason simana, 2,800 na. Ang punto na ako na mo ni, sa bagay, gusto ko tamagag sa hindi, may krisis man gintay nga tubangon. No? May krisis sa pamilya, may krisis sa balatsagon, may krisis sa financial, may krisis mga kauturan sa health naton, diba? May krisis bisan kisa sa mga mag-abyan. No? Mga mag-abyan may naway. Alright? So, tandaan natin nga normal ini nga krisis. Okay? May krisis sa espiritual. Now, ang pinaka-importante is that kabalo kita na mag-fix paano mag-atubang sa sini nga mga krisis. Amen? So, kaina sang aga, very simple lang man, ang aton yung mga points. Okay? Anong kinanglanon naton sa pag-atubang sa krisis? Faith in God. Faith in God. Sa gintang agyan mga kauturan ni Joseph, ang isa ka remarkable kag effective no, nga bagay nga iya ginhimo, wala niya ginbuy-an ang iya pagtuo sa Dios. Why niya ginbuy-an ang iya pagtuo sa Ginoo? Sang dito siya sa ila panimalay, ang pagtuo niya na sentro sa Dios. Sugoon siya sa nyamay, sa Dios sa gihapon. Okay? Gin-attempt siya sa Dios sa gihapon. Baligya siya sa Dios sa gihapon. Gapangalagad siya kay Potifar, sa Dios sa gihapon, pagtuo gihapon sa Dios. Sa prisuhan siya, tuo gihapon sa Ginoo. You see? Kabalo ka mo, kisa ang problema nato, nabi ninyo kung maayo sitwasyon ta, nabuyan ta pagtuo ta sa Dios. Pero parehas man na, may mga ara man, nya kung magka-problema, nabuyan niya pagtuo sa Ginoo. Sa tinion niya, mas kinahanglanon ta, magkapyot sa Ginoo. Ang iba niya, dira sila gabuhi. You see? Mula ang rason, mga kauturan, nga nagakadula sila. Mula ang rason nga, hindi na sila makita. Why? Sa tinion, tani, nga ang ila pagtuo, no? Isentro nila sa Dios, papag-uno nila sa Dios, sinsiroho nila subangan sa Ginoo, dito sila nagbuhi. Diyan mo nang gusto actually sang yawa to destroy our faith. Buksan ta kayo na Matthew chapter 14 and verse number 31. Ano ang hambal ni Jesus Christ sa kay Peter? Nga nagpangduha-duha ka. O ye of little faith. Nalunod si Pedro eh. Sa nakita yung buwesteros, lapit-lapit sa buwesteros, boisteros, when nabot sa lingon, baskog, kay siling ko na eksperto ni si Pedro sa dagat, balaan niya ang balod, no, nga simple lang, kag balaan niya ang balod nga delikado siya. Tini nga balod delikado ni kay gaman na nanugid siya, na-distract siya. Okay? Ang iya panulok wala na sa Ginoo, dito na sa balod, lunod siya. Pero nami lang, nakita niya sa tinion sang krisis, sa tinion niya nagakalunod kita, wala iban sang sabat, kundi ang magbalikta, tulok kag ibutang ang pagtuo sa Ginoo. Kay siya lang ang makaluwa sa aton sa anuman na krisis nga aton ginaatubang. Ano nga ba niya? Lord, save me!
He brought back his faith to God. He brought back his focus to God. Lord, save me! Amo na ang insakto na reaction ta. Let us put our faith in God. Because ano man nga crisis mga kauturan, kaya solbaron sang Dios. We need to believe that God who is able. We need to believe in God na who is the God of the impossible. That with Him nothing is too hard. That with Him nothing is impossible. There is no problem that He could not solve. Faith in God. Ang yawa, gusto niya i-destroy ang aton pagtuuway. Kabalo siya, amo ng kapital ta. Kabalo siya nga, once wala na taga-tuo sa Dios, vulnerable. Hapos na lang ta. Hapos na lang ta pirdihon. Kumbaga, off guard na ta, do boxer ka bala nga, no? Ang pagtuo, amo nang gagard sa imo, no? Ang halimbawa mo daw, boxer ka nga, open ka na, waay na sang sagang, isa ka na lang ka, bang! Manak out ka na. Why? Na off guard ka, ang guard mo. Kinuha mo na. You see? Okay? Kita nyo ang ano sang referee? Ang instruction sang referee, guard yourself at all times. Bago sila mag-away, guard yourself at all times. No hitting below the belt. Galing kayang yawa ya, bisan below the belt ya, birahon niya ka. Why a rule sa yawa? We just need to guard ourselves. Ano nang guard? Diba hambal sa Ephesians, the shield of faith? Shield of faith. Mentras tanto ang pagtuo taara sa Dios, bisan ano ka baslay, bisan ano ka bangkaw, ano man nga armament, ang gamiton sang yawa, mga kauturan, hindi na kalusot sa shield of faith. Faith in God. Number two, look at sa verse number 55. And when all the land of Egypt was famished, ara na ang gutom, ara na sa Egypt. Ang mga tao panawag, naghilibion kay Pharaoh for bread, pagkaon. And Pharaoh said unto all the Egyptians, Go unto Joseph, what he saith to you, do. Go to Joseph. Kung ano ihambal niya, himuan nyo. Ha? Very simple lang ang preaching ta, siningadlaw. Bangod kisa sang simplicity, gaka-overlook ta. Faith in God, number 2, follow the man of God. Follow the man of God. Kay ang insakto nga alagad sa Dios, kabalo ka mo, bisan diin na siya magkanto, ang blessing ara sa iya. Daw ano kasubo, ina balang ang isa ka asset, gin-give up mo. Wala tani ni natabo sa Kanaan. Kung ang mga utod ni Joseph, wala nila ginbaligya si Joseph. Nga, ang blessing sang Dios ara kay Joseph. Actually, wala na sa lugar. Si Abraham lang tawa. Nagpili una si Lot. It was a selfish choice. Selfish choice. Ginpili ang nami-nami. Ang nabilin kay Abraham, bukid. But because of Abraham's faith, siyang in-bless sa Ginoo.
Andon tsuno nga si Lot gin-bless bangod kay Abraham. Ang blessing sa kabuhi ni Lot bangod kay Abraham. Blessing by association. Naintindihan nyo? Ang iban kung kaisa, gapalayo sa alagad sa Dios, hadlukan magupod sa alagad sa Dios. Why ka mo kabalo nga may blessing? When you follow the man of God? You see? Kisa ini mga gaupod sa akon, kakakibot lang sila mo, pati sila may love gift mo. Ha? Kisa may special treatment man sa ila, why? Upod man sila sa akon mo. Siling ni Paraon kadto kay Joseph. Kita mo pati si Paraon ga recognize nga ang blessing sang Dios ara gaupod kay Joseph. Bisan din siya magkadto mo. Ginimo sa sulugoon ang blessing niya sang Ginoo ara. Pati pamilya iya ni Potiphar gin-bless mo. Labutaw lang galing ang asawa ya mo. Panulay lang to galing ang asawa ya mo. Kaya kung wala lang to nagpanulay ang asawa ya. Why to nagsaylo sa kay Paraon? Tilantawa. Pati sa prisuhan niya, ginabless iya si Joseph mo. Pati sa prisuhan na imo saya Silda Mayor to. Ha? The Lord was still with Joseph. Kita nyo? Bisan din siya magkanto ang blessing ara. Now, sino gusto updan mo nga tao? Ang tao nga ang pagpakamalaot sang Diyos ara saya? O ang tao nga makita mo nga ang blessing sang Diyos nga upod saya? Why gin-design sa Ginoo ang tuod gidya nga pastora? Iti may mga pastoritoy, may mga pastor man niya mo, may mga impostor man. You see? Inang ubra nila, bala pamintaha lang iya sa tao. Ha? Ang ila iya ubra, pangwartahan ng tao. Ako, klaro ko sa inyo, open book ko sa inyo. Every time nga magtudlo ko sa inyo, aras Bible. Kagun ano man ang ginahimo naton diri, kita ninyo, resulta. Why tadi hokos-pokos? Okay? Why tadi hokos-pokos? May mga pastor nga ginapamintahaan ang kababayenan. Sa pagka-immoral. Hindi niya impostor na iya. Wolf in sheep's clothing. You see? Kaya pag nagpastor ka, kinanglanon above reproach ang imo morality. You see? Now listen. Kita naton, siling ni tuwa ha, unbelieving, ano ni siya? Egyptian pharaoh ni. Okay? I just don't know kung na-convert ni siya. Bangod siyang kabuhi ni Joseph, wala man na record. Pero, bisan pa, kay siling niya, kato ka mo kay Joseph, dito ka mo kay Joseph. Sunda kung anong gusto niya. Pahimo, sunda. Na-recognize siya. Arang blessing at tutong sabat. You see? Natuan ni mga labutaw iya nga nagasunod kay Moises. Lang mga labutaw to nga ginlida ni Moises. Pag nagproblema, ay batuho nila si Moises. Nagginumod sila kay Moises. Hindala mo kami diri mo kami ipapatay, nga away tululubgan sa Ehipto. Sang dito sa Ehipto, mga labutaw nila, gaginumod man.
Ginlidan sila pagwa. Katubang, dito pertitong ila pagantos. Diri, ilimnon lang nga wala sila. Oh, the world to importanteng tubig. Pero sobra pang ila pagantos to sa Ehipto. May ginalatigo to sila ya. You see? Kumod-kumod, kumod-kumod. Tawa. Kalamatay ito sila tanan, way gito sila katilaw sa promised land. Ang blessing na forfeit. Why? Because they failed to follow the man of God. Instead nyo mag-cooperate, nagkumod, nagrebelde. Korah. Kag sino itong mga upo dya? Si Dotan? Kag si? Sino? Abahiram? Ito, kilala mong mga rebelde sa Bible, no? Nalagpatan lang. Kaya kita hindi sa mong Bible quiz mo. Ito ano, kinaon sila sa impyerno, buhi sila. Nagbuka ang duta, ginano sila? Ginhalo nun. Lantawa sa nagkumod si Miriam, kag si, sino? Si Hor. Si Aaron. Nagkumod kay Moises. Saan mo sila? Naroon. Hinikaya nilang asawa ni Moises. Ate ko no. Ito mga asawa ni Moises. Sige, panghigay ka mo da, ate ha. May-ari di ana yung people, sila sa isa kayang people. Sila nga, ang ngalan niya, day, ati kudak mo. Nangaki kayang people, pag ati-ati mo karon na, botya silingon, ari kudak mo. Kay pitla man niya, day, ati kudak mo. Pag ati-ati mo karon na, mas itom ka pa kay sa akon, bro. Kay mas itom ang ginmuto sa ginhambala niya. Puti to yung ginhambala niya. Kay pitla, gali. Follow the man of God. The true man of God, why na ginatag sa Dios para dalon ka mo sa sala nga direksyon? Why sang alagad sa Ginoo nga tarong nga insakto, nga tinawag sa Dios, nga dalon ang inyo kabuhi sa kalaglagan? Sometimes hindi nyo maintindihan, sometimes hindi sa mahapos, but listen to me very carefully. Why na sang plano kag hindi na tuyo nga gubo ng kabuhin nyo? You see, when it is sometimes hard, hardship is a foundation of a strong and successful life. Hindi ka pwede maging successful nga lampayod ka.